Nakatagdang sampahan ng reklamo ang lalaking taga-abot ng bala sa Namaril sa Kawit, Cavite noong Biyernes. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, patong-patong na reklamo ang nakatakdang isang pangayong araw ng CIDG Cavite laban nga sa nasawing si Ronald Bae at kasama niyang si John Paul Lopez. Ilang accounts ng murder, frustrated murder, attempted murder at paglabag sa firearms law ang isasampang reklamo laban nga sa napatay na si Bae at sa taga-reload ng bala na si Lopez. At hawak ngayon ng CIDG Cavite si Lopez at sa ilalim nga sa drug test ay positibo umano sa droga ayon sa mga pulis. At maya-mayang hapon ay nakatakdang iharap si Lopez sa Cavite Prosecutor's Office para nga formal na siyang maipagharap ng reklamo. Pia, katabi ko ngayon si Chief Inspector Ray Magdaluyo, ang hepe ng CIDG Cavite. At malaman lang natin sa kanya, Major, isasampa na po natin yung reklamo laban po dito kay Lopez mamaya. Yes, the Cavite CIDG is set to file cases against criminal cases against John Paul Lopez at about 3 p.m. this afternoon. Sabi niya kasi parang under duress siya nung unang defense niya, parang natatakot lang siya kaya niya ginawang mag-reload. Hindi niya pinaniwalaan ito, sir. Bakit po? We found out that alibay niya lang yon. So during the process of investigation, hindi ganun ang nakita namin. Meron tinatawag na conspiracy theory. He conspired with Ronald Bae in committing the unspeakable crime. So kaya nga mamayang alas 3 ng hapon, papailan namin siya i-inquest namin siya sa piskalya ng Imus under kay Fiscal Manny Velasco. Tapos sir, si Bae pala nag-positive na sa gunpowder nitrates. Ano po ba yung mga lab test na may mga resulta na, sir? According to the results released by the SOCO, nag-positive na sa gunpowder nitrate si Ronald Bae, as well as positive na rin sa presence ng methamphetamine hydrochloride itong si Ronald Bae at si John Paul Lopez. Panghuli na, sir. Sir, yung sasakyan dyan sa labas, sa Silang Cavite pala ito natagpuan, kaya ba ito, ano po ang nangyari sa sasakyan na to, sir? Bakit po basag yung salamin, sir? Actually, the car was registered under the name of Ronald Bae's wife, Elena Aguilar. So, tinitingnan natin yung connection dito. But in the meantime, we will focus on the filing of the cases. Okay. Maraming salamat. And po si Chief Inspector Magdaluyo. Pia, yan muna ang latest mula dito sa Imus Cavite. Balik sa'yo. Iyan, linawin ko lang ulit, maaari ba natin banggitin ulit yung mga kaso na isasampa laban kay Lopez? Pia, yung mga isasampang kaso, siyempre murder, kasi dalawa silang magkasama sa pamamaril. Yung frustrated murder para naman dun sa mga hindi namatay na mga biktima at yung attempted murder naman doon sa mga binaril na hindi tinamaan. Yan po yung kasong isasampa sa kanya. At siyempre yung paglabag din sa firearms law dahil sa possession nila ng baril at na-out ng mga otoridad na yung bala, marami silang dalang bala at may baril ng lisensyado ito si Bae. Iyan yung drug use niya, anong implikasyon nito doon sa mga kaso tsaka doon sa pagkakadetine sa kanya ngayon sa CIDG? Pia, mas maaaring madagdagan ng reklamo itong si Lopez dahil nga din sa drug use niya, yung binabanggit sa atin ng mga investigador. Pero yung sinasabi nga Pia, na initially under duress daw siya, na siya ay threatened, hindi pinaniwala rin sa mga pulis at sinasabi nga nila na talagang pag-conspire siya. Kaya nangyari yung pamamaripia. Yung pagsabi niya or yung hindi pagpaniwala ng mga polis doon sa sinasabi niya siya ay under duress, ito ay base na rin doon sa salaysay ng mga saksi. Tama ba, Ian? Oo, Pia. Tsaka siyempre kapag nagkaroon ng tactical interrogation ng mga polis, malalim yan, paulit-ulit yung mga tanong at yung pinaka-logical na sequence, siyempre kapag nagkaroon ng discrepancy doon, malalaman na nakakaroon ng difference yung tunay na nangyari sa sinasabi ng suspect. Kaya napaglaman nila Pia na nakakaroon nga na siya ng pagsinungaling doon sa sinasabi niya Pia. Alright. So Ian, sa ngayon, walang balak munang ilipat si Lopez mula sa CIDG ng Kawit, Cavite? Hanggang sa ngayon, si Lopez, ang information natin ay mananatili muna sa CIDG Cavite. Ito yan sa Imus, At pagkatapos ng inquest, ang fiscal naman Pia ang maaari mag-recommend kung pwede siyang dalhin sa provincial jail o sa local jail ng Kawit. Depende na sa discretion mamaya
ni Cavite Provincial Prosecutor Manny Velasco, Pia. So, doon natin malalaman, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz.